Yon, magandang hapon sa ating lahat. Muli naman nagbabalik ang lingkod, Ron De News TV. Bago tayo magpatuloy, magpasalamat lang muna ako sa aking mga subscribers kahit kumunti tayo. Shoutout sa inyo lahat at maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Yun ang mga kababayan, kabang-abang ito sa Lunes, sa darating na Lunes dahil nga sa Lunes na natin malalaman mga kababayan kung uusad ba talaga itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero bago tayo magpatuloy, magbabasa lang tayo ng ilang mga komento mga kababayan mula sa ating mga kababayan na hindi na napipigilan yung kanilang mga sarili. Talagang naglabas sila ng kanilang mga saloobin mga kababayan Tingnan natin yung kanilang mga komento kung ano ba, kung sino ba, kung saan ba sila pumapanig mga kababayan Ito saan ba yung mga komento dito? Ito, mula kay Golden Heart, no? This is now the battle of good and evil. God bless VP Sara. Ibig sabihin, pabor kay Vice President Sara Duterte. Ito namang isa mula kay Big Mac. Ito yung mga komento na mula sa NET25 binabasa natin para makita natin mga kababayan kung sino ba yung kanilang pinapanigan. Saan ba sila pumapanig? Ito mga kababayan mula kay Big Mac no for impeachment, protect Sara, Marcos resign. Yun ang sabi ni Big Mac. Ito naman nasabi naman ni Candy Pimalino, no to impeachment for peace, love our country. Yan naman ang sabi niya. Sabi naman ni Robert Gripon. Di pa nga tapos ang audit ng kuwa. Nakialam na ang mga crooks. Yan tuloy nagmukhang political harassment talaga. Totoo naman talaga. Political harassment talaga yan. At mula naman, ito naman yung komento ni Maribel Liscanilla, Vice President Sara Duterte ito. Shoutout na rin kay, ito yung komento naman ni Mia Jam Leon. Ito naman yung kanyang komento kahit anong paninira nyo ni KBP Sara Duterte, solid Duterte kami, puro NP convicted, nag-file ng nakahiya kayo. Ito naman yung komento ni Hapsa City, solid kami BP Sara. Ito naman yung komento ni Mira, go Sara Duterte, marami sumusuporta sa iyo. Totoo yan. Ito naman yung komento niya. Mga komento ito mula sa NET25. Hindi ito mula sa aking YouTube channel. Mula ito sa NET25. Binabasa natin para makita natin kung sino ba ang mas pinapanigan, sino ba yung mas pinagkakatiwalaan, sino bang panig ang may talagang maraming taga-suporta. Ito naman mula kay Renato Iskandalor. Buong mundo nakatutok sa usapin na to. Sana batas palagi ang masunod. Ito naman mula kay Hilario Hida, protect VP Sara Duterte. Ito naman mula kay Bisdak Bay, no to VP Sara impeachment. Yan napakaraming ayaw talaga ng impeachment laban kay VP Sara. Ito naman mula kay sino ba to? Lordy Santiago may God bless the truth and the good and punish the guilty and evil for the Philippines flag, no? At ito naman mula kay RG Lambuson, tagal naman ng Lunes, subukan nyo na lang, baka may magsisi dyan. Yan na nga, talagang magsisi talaga sila. At ito naman mula kay Junahis Codisro, Junahis Quadro, nakakatawa ang mga nag-file, puro may mga kaso din. Din ex-convict and convicted. Totoo talaga yan. Isa na dyan si Franz Castro. Mahaba na ito. Ito naman mula kay sino ba ito? Hindi ko makita yung pangalan. Huwag mo umpisahan ang isang bagay na hindi kayang tapusin. At ito naman kay Maria Giles, we love Sara. Napakaraming sumusuporta kay Vice President Sara Duterte. Ito pa kaya Dico Sule Duterte, God bless you po. Ito naman kay Enrique Tuswa, VP Duterte will love forever. 90% Pilipino, di nyo masira mga Duterte mwa. Ito naman mula kay Ariston, tagal naman pumirma ng mga congressman at senador para matuloy na yan
at nang malaman ng taong bayan ang tunay na pakay nyo, inaintay namin kayo sa eleksyon. Solid pa rin kami, Duterte. Grabe namin Duterte supporters mga kababayan. Ito naman galing mula kay Ronald, basta ako mag-antay ng resulta para sa kanila. Iyon na nga, ito mga kababayan, ang samot-saring mga kuminto na nagmula sa ating mga kababayan. At ito na huwag na natin itong patagalin ang balita mula sa Net25 kung ano bang mangyari sa Lunes mga kababayan. Ito na, sabay-sabay natin itong panoorin. Ting na Lunes, ang magiging pag-usad ng inihaing impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Report mula sa mata natin dyan sa Kongreso, Vic Suminta. Kasalukuyang nakabinbin pa rin sa Office of the Secretary General ng House of Representatives ang 3 impeachment complaints na inihain laban kay Vice President Sara Duterte at hinihintay pa ang sinasabing ika-4 na impeachment complaint. The House of Representatives will process this complaint in accordance with the rules of procedure in impeachment proceedings. The Secretary General shall transmit to the Office of the Speaker all the complaints filed. The filing of impeachment complaints underscores the seriousness of the allegations and highlights the vital role of Congress in upholding transparency and accountability in government. Ang unang impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo ay inihain sa Office of the Secretary General noong December 2, 2024 ng civil society group na inendorso ng Makabayan Bloc ng Kamara na nakabatay sa mga impeachable offenses na nakasaad sa saligang batas na culpable violation of the Constitution, graft and corruption, bribery, betrayal of public trust, at high crimes. Impeach Sara now! Impeach Sara now! Impeach Sara now! Ang ikalawang impeachment complaint laban sa Vice Presidente ay inihain sa Kamara noong December 4, 2024 ng grupong Bayan Muna kasama ang mga civil society group na nakabatay lamang sa impeachable offense na betrayal of public trust. Ang ikatlong impeachment complaint laban kay VP Sara ay inihain sa Kamara noong December 20, 2024, 2 araw matapos ang holiday season break ng sesyon ng Kongreso noong December 18, 2024 ng grupo ng mga abogado at civil society group na nakabatay sa mga impeachable offenses na culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, bribery, kasama ang hindi impeachable offense na malversation of public funds. Please administer the oath of the Honorable Vice President. Your Honor, please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this inquiry, so help you God? Please. Ang mga impeachment complaints na inihain laban kay Vice President Sara Duterte ay nag-ugat sa investigasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability kaugnay ng umano'y hindi maipaliwanag ng paggastos sa confidential and intelligence fund na nagkakahalaga ng 612.5 million pesos ng Office of the Vice President o OVP at Department of Education o DepEd nung nakaupo pang sekretary ng ahensya si VP Sara. Batay sa Article 11, Section 2, Paragraph A ng 1987 Constitution, ang verified complaint of impeachment laban sa isang impeachable official ay maaaring ihain ng sinumang miyembro ng House of Representatives o kaya sinumang mamamayan ng Pilipinas na may endorsement ng kahit sinumang miyembro ng Kamara. Salig naman sa binalangkas na impeachment rules ng Kamara, ang impeachment complaint ay ihahain ng complainant sa Office of the Secretary General at kailangan sa loob ng 10 araw ipapadala sa Office of the Speaker upang may kalendaryo sa order of business ng Committee on Rules at sa loob ng 3 araw ay kailangang mai-refer sa Committee on Justice upang magdaos ng pagdinig sa loob ng 60 araw para madetermina kung ang impeachment complaint ay mayroong forms and substance na pagbobotohan ng majority ng mga miyembro ng komite at ang corresponding resolution
ay isusumite sa plenaryo para pagtibayin ng 1/3 votes ng mga miyembro ng Kamara para maisumite sa Senado na magiging impeachment court at ang mga senador ang tatayong senator judges sa article of impeachment at ang Kamara ay pagbubutuhan din kung sino-sino ang 11 kongresista na tatayong congressman prosecutors. Maaari namang idaan sa shortcut na proseso na hindi nagugugol ng mahabang panahon ang impeachment proceedings kung ang verified impeachment complaint ay inendorso na ng 1/3 ng mga miyembro ng Kamara sa pamagitan ng paglagda ng kanilang pangalan at ang article of impeachment ay agad na ipapadala ng Kamara sa Senado para sa kaukulang paglilitis tulad ng impeachment case laban kay dating Pangulong Joseph Estrada. Mangangailangan ng 2/3 votes ng mga senator judges para mahatulan o mapawalang sala ang isang impeachable official na isinailalim sa impeachment trial. Magugunitang mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nagpahayag na hindi na dapat pag-aksayahan ng panahon ng Kongreso ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dahil hindi ito makakabuti sa bansa. Yun na nga mga kababayan, sa Lunes, maraming kaabang-abang, maraming mga pangyayari na dapat nating abangan. Dahil nga, sa Lunes, malalaman natin kung itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay uusad ito. Aakyat ito sa Senado. At yung mga Iglesia ni Cristo naman, nag-aabang lang siguro, nakamonitor itong mga... Hindi lang naman talaga Iglesia ni Cristo itong magaganap na pinakamalaking rally sa kasaysayan sa ating bansa. Dahil nga, lahat po open ito, open sa lahat ito, lahat ng sektor, lahat ng relihiyon, pwede, ano ka man, Muslim ka man, Kristiyano ka man, basta po lahat. Ngayon lang daw nangyari na magkaroon ng rally itong Iglesia ni Cristo na para sa lahat, hindi lang para sa lahat ng taga-Iglesia ni Cristo mga kababayan. Kaya, kaabang-abang ito. Ito yung abangan natin dahil pag halimbawa siguro, matuloy talaga akit sa mas mataas itong impeachment laban kay VP Sara Duterte, naku po, magkakagulo. Ito na siguro talaga ang sinasabi ni dating Chief Justice Antonio Carpio na kailangan na natin ng mag-people power revolution. Talaga naman, abangan natin itong mga kababayan ha. Ito yung kaabang-abang kung anong mangyayari sa Lunes. Kasabay na pagbubukas ng Congress ay sasabayan naman ng pagsagawa ng rally ng Iglesia ni Cristo. Yun ang andito lang muna at bago tayo magtatapos, shoutout ko lang si Ma'am Joyce ng Japan. Tapos na po sila magprotesta diyan sa Japan. Kasama si Ma'am Joyce nung may nangyaring rally din diyan sa Japan bilang pagsuporta kay Vice President Sara Duterte mga kababayan. Maraming salamat sa iyo Ma'am Joyce At shout out na rin kay Ma'am Berjever Religious ng Pulilan, Bulacan. Shout out sa lahat-lahat shout out kay Norma Hadjula, shout out kay Arvin Tanyo, shout out kay Rosie Bautista, shout out sa iyo idol. Zoraida Pablo, shout out kay Edwin Tutor, Edwin Tutor, shout out kay John Hayrat, Johaira Lago Lalam. Yun na, nandito lang muna. Normie Alas sa Buyogan, shout out din sa iyo at once again, this is Ronde TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.